paano umalis sa cycle of defeat. So sa araw na ito, gusto ko magsimulang magbasa ng Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Isang foundational idea na dapat natututunan ng mga mananampalataya. Sabi po dito, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Oh, may sinasabi sa Bible, no? We do not lose heart. Huwag tayong panghihinaan. Though outwardly, we are wasting away. Ibig sabihin, sa panlabas, mukhang tayo, nahihirapan talaga tayo. No? Pag sinabi kong panlabas, yung nakakaranas tayo ng talagang mga problema na parang, ba't meron akong ganitong problema? Like for example, kailan ba talaga matatapos tong problema ng pambayad sa tubig? Pambayad sa ilaw, pambayad sa apartment. Lagi na lang ba kaming kapos sa budget? Yun ang mga prinsipyo ng kahirapan di ba? Siyempre, pag mahirap ka, mahirap sa bills. Kailan kaya magwawakas ito? Una, sinabi ng Bible, bagamat nanghihina ka dyan sa panlabas, kasi mabigat talaga no? Naranasan ko to sa pamilya ko, yung nanay, tatay ko. 11 kami magkakapatid. Buwan-buwan, tinitingnan ko yung mukha ng nanay at tatay ko. Laging problema, pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente, pambayad ng bahay, pampaaral sa mga anak. Habag na habag ako doon sa aking ina. No? Kasi nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Pero ando sila sa cycle Hindi sila makaalis doon para silang na-stuck. Kung maalala niyo po, merong kaming ginagamit nung araw sa bahay namin, yung tawag namin, turntable. No? Yung turntable, merong plaka, isang size 38, isang 78. Yung maliit, pagpili mo, isang kanta lang. Pero yung album, isang malaking plaka yon. Nung bata kami, pag pinapatugtog ng ama ko yon, ginagamit, yung mga kanta na yun doon sa turntable. Kaya lang, pag nagasgas, na-crash, yung turntable, yung pinaka-plaka, kung baga sa kanta, ganito, no? Yung, ano ba magandang gamitin ko example na kanta? Parang di ko kayang, anong song yon? Yung kay April Boys, di ko kayang tanggapin, di ba? Nako, pag pinakinggan mo yung buo, mukhang madrama yung kanta na yun. Di ko kayang tanggapin, di ba ganun yun? Nagasgas. Yung plaka nung araw, pag nagasgas, may stuck yung karayom doon sa lugar na yun. Lagi ang kanta niya, ganito, hindi ko kayang, hindi umaalis. Kasi na-stuck. Di ba? Ang gagawin ng ama ko, gaganunin yung turntable. Di ko kayang, biglang, di ko kayang tanggapin. Yun, umaandar na ulit. Di ba? Tama. Maraming tao ngayon, andun pa lang kayo sa di ko kayang. Wala pa kayo doon sa tanggapin. Kasi nga, paulit-ulit na lang yung di ko kaya. Di ko kaya. Di ko kaya. And then God will send an invisible arm. Boom. And then tutuloy na ulit. Tutuloy na ulit. Matatapos yung istorya ng kanta. I'm saying this because sinasabi po ng Bible, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Huwag nyo lang tingnan po yung mga nangyayari sa labas. Tingnan nyo, baka naman may nangyayari sa labas, but baka mas malala ang nangyayari sa loob. Andiyan yung hatred mo, nagagalit ka. Pero sa isang Kristiyano na marunong magdala, habang nahihirapan lang tayo, nakadinig ako, sabi niya, tuloy lang, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba? Darating din yung gano'n ni Lord, kakanta na ulit ng kompleto yan. Di ba? Sino sa inyo nasa kalagayan ng di ko kayang? Di ko kayang. Kaya mo yan? Di ko kayang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Puro yun na lang tunog mo. Bibili ka ng bahay? Hindi ko kaya.
kotse. Hindi ko nga kaya eh. Paano yung pangaral? Hindi ko kaya. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kailan kaya makapunta ng Hong Kong? Hindi ko nga kaya. Ha? Kailan mo ipapasyal ang pamilya? Hindi ko nga kaya. Kailan ka kaya makakabili ng isang bagong bahay? Hindi ko nga kaya. Puro hindi kaya. Yung pala, ang ibig mo sabihin, naka-stuck ako ngayon, wala akong magawa. Well, every human being, there will be a period, a season of time sa inyong life na naindun tayo. In fact, tingin ko sa dami natin na to, sigurado meron ditong nakakaranas. Hindi man lahat, pero tiyak meron. Tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan, sabihin mo, confirm. Meron dyan, sigurado. Di ba? Pero, bagamat dumadaan siguro siya sa ganun, pero hindi naman siya nawawasak. Sabi ng Bible, inwardly, we are being renewed day by day. Ang next word na yan, sabi ng Bible, basahin natin verse 17. For our light and moments troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. Ibig sabihin, yung ating mga problema, yung ating mga momentarily trouble, sa totoo lang po, yung aking ina hindi makabayad ng bahay. Pero ngayon may bahay na siya. Kasi nga, momentarily lang naman eh. Hindi ako mapaaral, pero nakagraduate na ako. Kasi momentarily lang, di ba? So lahat po ng mga may problema, ibig sabihin, temporary lang yan. You hear me? Hindi yan permanent. Kaya pagdating po ng next verse, verse 18, ito sabi niya, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary. Puntahan mo yung listahan ng utang mo, na yun doon lahat. Kitang-kita, may ebidensya. Amen? Pero temporary lang yun kasi nakikita mo eh. Pero sabi ng Panginoon, but what is unseen is eternal. The hand of God na tumutulong sa iyo. Hindi mo nakikita pero nandiyan ang kamay ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, binabantayan ka, pero hindi mo nakikita. At para sabihin ko sa iyo, ang paglapit, pagbantay, paghipo ng Diyos sa buhay mo ay hindi matatapos. It is not temporary, it is permanent. Kaya sabi ng Bible, i-fix mo ang iyong mata, hindi yun sa mga temporary situation mo, pero doon sa mga permanent, unseen, eternal, sabi ng Bible, kasi ang Diyos mo ay sumasayo, kailanman hindi ka niya pababayaan. Walang kupas yun, mga kapatid. Hindi po yun nawawala. So kinakailangan, magkaroon po tayo ng tamang understanding sa mga sitwasyon ng buhay natin. Meron po kayo may problema. Alam niyo po ba, pag ang mga tao may problema, hindi ka maraming gawin. Alam niyo ba, pag may problema, iba nagpapakamatay. Yung iba na mga may problema, nagda-drugs, umiinom. Kasi yun ang alam nilang gagawin eh. Okay? Paano kung turuan ka ng Diyos ngayong araw na ito? Ito gawin mo pag may problema ka. Okay? I want you to understand that problem sometimes comes from the seasons of your life. Halimbawa, nasa Pilipinas ako. One day, nagpunta ako sa New York. Nagkataon sa New York ay winter. Ang jacket ko lang ganito. Pag ganito ang jacket mo sa winter, maninigas ka doon. Kinakailangan yung mga heavy, yung makakapal na jacket. Ibig sabihin, winter is flowing slowly, naturally, by design. Tatamaan ka talaga noon. Diba? Bakit ka giniginaw? Pala, winter. Hindi mo sinasabing lahat ng masamang espiritong kumikilos para ginawin ako. Teka muna, hindi ka giniginaw, winter. Kinahebramen. Tama? Tapos pag umiinit naman, lahat ng masamang espiritong pampainit, lumayas kayo. Hindi araw ho yun, init. Di ba? Hindi mo pinagbibintangan ng demonyo kasi season yon. So, kinakailangan, pinag-aaralan mo, pag season, nag-change ka, nag-a-adjust ka. Bakit? Kami mga pastor, lagi kami nakabarong. So, pagpunta namin sa New York, nakabarong ako.
winter. Sabi sa akin ng kaibigan kong pastor, ba't ka nakabarong? Sabi ko, alam mo naman, ito yung tawag namin pambansang costume ng mga pastor, nagbabarong. Sabi niya, mamamatay ka pag nagbarong ka dito. Bakit naman? Masama bang magbarong? Hindi masama, pero hindi appropriate. Bakit? Mukha naman akong disente Hindi. Hindi mo na hindi winter. Winter. Malamig, hindi kakayanin ng barong mo. Ay, oo nga, no. So, I need to change my dress. Not light, but dress lang. Kaya lang yung thinking ko kasi, hindi nag-e-expect ng season. Kasi sa Pilipinas, 3 lang ang season dito. Ang season dito, hot, very, very hot. Yun lang ang season natin 3 seasons lang. Sa Amerika, meron silang tinatawag na summer, di ba? Tapos fall, tapos winter, tapos spring, summer, winter, spring, summer, or fall. Yon. Kaya nga, di ba? You got a friend, So, minsan, ganun po, no? Di ba? So, yung seasons ng life, kinakailangan po, sasabayan mo. Di ba? Pag winter, grabe, formang winter. Tunto ako sa mga Pilipino pag nasa Amerika. Pag winter, lahat naka-boots. Grabe, naka-jacket yan, naka-leather jacket. Sabi ko, mukhang Amerikana itong mga Pilipino. Ang poporma, lalo yung mga babae, naka-boots yan hanggang dito. Tapos naka-jacket yan, lalakad. Tapos English speaking. Nakakatuwa yung mga Pinoy, pag pumorma, tao pa Amerikano. Ngayon, yung mga taga Cebu yun no? Pupunta na sa Pilipinas. Naka-jacket pa rin. Nakita ko sa aeroplano, naka-boots pa rin. Sabi ko, mainit sa Pilipinas. Baka pawisan ka. Hindi, I came from the United States naman Di ba? Pagbaba sa airport, ang init, naka-jacket. Tinitinan ko kung paano siya maninigas. Unti-unti nang nagiging discomfortable. You know, when you are fighting the seasons of life, hindi ka mananalo. Can I have amen? Now, let me share to you itong principle ng seasons. Tingnan nyo, sandali. Ito yung season signal with specific purpose. Lagay mo yung ating mga signal. Yan yun, no? Mga season signal. Bawa, spring. Pag dumating ang spring, lahat na mga tinatawag nating farmers, they plant and they believe this is the fresh beginning. Now, pangalawa, dadating naman yung summer. Ito naman yung summer, ito na yung time to grow and time to nurture. No? Number 3, yung autumn, ito po yung time ng harvest. But it is also a time of reflection. And then winter, yun na, malamig na. Tapos nang magtanim, tapos nang magpalago, tapos nang umana, papahinga sila. And then mag-evaluate sila so that they could again prepare for the next planting season. Yan po yung pag-manage ng season ng life natin. No? Ito po yung tinuturo ng Bible. May time for everything. Ngayon, itinuturo ito sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala sa Panginoon. Kasi ang gumawa ng season, Diyos, huwag mong lalabanan. You have to respect the season. Because if you fail not to respect the season, tatamaan ka niyan. No? Para kung sinasabi, winter, naka-t-shirt ka lang. So, giginawin ka, you might get hurt o kaya baka magkasakit ka. Di ba? So, kinakailangan, hindi mo mamimiss yung mga season na yon. Kasi, baka bigla kang ganahang magtanim, season ng winter, hindi mabubuhay yung halaman mo. Di ba? Meron lang timing. Say that word, timing. Seasons helps you for your timing ng actions. No? So, ibig sabihin, tinuturuan ng Diyos ang mga tao na abangan ninyo ang season, sabayan nyo lang ang season. Huwag mong kokontrahin, sabayan mo yan. For example, ang isang bata, may season niya ng learning. Hindi yan ready sa marrying. Hindi, no. Pag estudyante ka, it's time to learn. That's the season of your learning. Okay? Now, after the seasons of learning, pupunta ka na sa season of profit and income. Magtatrabaho ka, di ba? Tapos nun, pag meron ka ng pera, trabaho, that's the time to get married.
Pag ginulo mo yun, halimbawa, nag-asawa ka pa, wala ka pang pag-aaral, wala ka pang trabaho, problema ka kasi yung season nilabanan mo. So there's always a time for everything. May season ang life natin. Tignan nyo, kung isa-isahin ko to ganito. Sa life natin, ang iingatan nyo, yung nagmamadali kayo sa harvest. May tanong dyan kagad. Gusto mo kagad yumaman, mag-harvest? Teka muna, nagsimula ka bang mag-plant? Ano yung binisimulan mo ngayon para one day magbunga ka? That's the principle. Okay? Unfortunately, people are dreaming to get rich, but they're not willing to prepare and plant something for their life. So pagdating nung panahon ng harvest, wala siyang na-harvest. Naiinis siya, nagagalit kasi gusto niyang yumaman kasi tumatanda na ako, mahirap pa rin ako. So tatanungin ko ulit yan, teka muna, dumaan ka ba sa springtime na you begin to plant? You begin to start a new business? You begin to start building up your career? And if you're not building up your career, ano i-build mo? Wala. So wag kang mag-expect ng harvest. Are you listening? Yung isa naman, magtsatsaga ako, Bishop. Sabi ko, dadaan ka sa summer, growth and nurturing. Pag wala kayong itinanim, wala kayong ino-nurture. Pag wala kayong sinimulan, wala kayong alagaan. So dapat appropriate, may sinimulan ka, inaalagaan mo. Okay? Are you listening? May pinlan ka, may pinatutubo kang malaki. Then, meron kang summertime, growth, and what we call nurturing. Nino-nurture mo lang. Halimbawa, yung career ko, I'm earning 30,000 a month. But since I learned how to grow my career, how do you grow your career? From bachelor degree, I study hard to go to masteral degree. I grow my career. And now, I'm entering doctorate degree, I'm growing my career. So therefore, nag-grow na nurture ko yung skill set na meron ako. Pagdating sa autumn harvest, meron ako. Kapatid, huwag kang maniwalang hindi ka nagtanim. May plano ka pang mag-ani. No. It will not work because you don't understand your season. So itong season na sinasabi ko, pinag-aaralan to lalo ng mga, dito sa Dulos, maraming bata. No? Kung kayo estudyante ngayon, layuan yung lakwatsa, layuan ninyo yung pleasure, layuan nyo, mag-focus kayo because you are planting your fresh beginning. Nag-aaral ka pa eh. Huwag ka munang mag-boyfriend. Kung lalaki ka, huwag ka din mag-boyfriend. Lalaki ka, may boyfriend ka. Parang di ata tama yun. So kinakailangan, ayusin natin, di ba? Are you following? Masterin nyo to, yung season. Okay? Parang kung isa-summarize nyo po yan, merong time to plant, time to grow, time to get harvest, and time to get rest. Yan po yung ibig sabihin yan. Ang principle na yan, para sa akin, ay dapat minamaster nyo. Ano yun? Time to plant, time to grow, time to harvest, and time to rest. Hallelujah. Sino rito nararamdaman mo kasi nasa loob ka ng season na yon, one day magpapahinga kami ng asawa ko sa Switzerland. Hallelujah. May rest eh. Galing malaking harvest eh, di ba? Siyempre, may pera ka, may harvest ka kasi nagtyaga ka nung planting tsaka nung growth. Maraming mga ama nalulungkot ngayon kasi hindi man lang nila maipasyal yung asawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang itinanim. So wala silang na-harvest, wala silang naipon. Ayun, ang narating nila, monumento. Baklaran lang. Balikan lang. I'm not here to insult you, but to challenge you. You can be more than that if you fully understand how to run the affair of your season. No? Habang bata kayo, mag-aral kayo na mag-aral. Huwag kayong gagay kung kailan naging 70 anyos, gusto mag-first year college. Isipin lang ninyo, kung si Manny Pacquiao nag-boxing at the age of 45, ano kaya nangyari? No, walang mangyayari. Do you know that Manny Pacquiao start boxing at the age of 7? A perfect preparation. Time. Doon siya nagtanim ng lakas. Ngayon, 8th Division champion. Ang balita ko, sa July, may laban. No, sabi ko, grabe naman si Pacquiao.
Season pa kaya niya? Yun ang tanong, di ba? So, I want everybody to realize, habang nasaan ka na bang season ngayon? Halimbawa, bata ka, siguro hanggang 20 years old, andun ka sa planting and fresh beginning, ha? Eh kung gumraduate ka na, 21 ka na ngayon, 2021, malamang, i-nurture mo na yung growth mo. Huwag mo sayangin yung pag-aaral mo. Yung summer mo, pag nasa summer ka, samantalahin mong in-nurture, palaguin ang buhay mo. Di ba? Tama. Hindi ko alam kung anong edad na kayo. Bawa, Bishop, kung yung edad ko ngayon, mga 30, 35 pataas. Nako, dapat yan, ano yan? Increase mo na yung ano mo. Kasi pag 35 years old ka na, malamang may asawa ka na yan, bibili ka ng bahay, bibili ka ng kotse, magpapaaral ka na ng anak. Iba ng level yan. So dapat dyan, yung harvest mo medyo malaki-laki. So siguro, wag ka lang makontento magtrabaho, siguro mag-add ka ng another flow of income. 1 business or 2 business plus my job, so 3 flow. Sa 3 flow, yung isang flow ko, pambayad lahat ng sa bahay bills, yung isang flow ko, pampaaral ng anak, yung isang flow ko, pambili ng pangarap. So magtatatlong flow ka. Hanggang ma-reach mo yung 7 flow according to the Bible. Bakit 7 flow tinuturo ng Bible? Para ang mga Pilipino ay mahirap ng pahirapin. Okay? Kasi ikaw ngayon, ang hirap mo pang payamanin. Amen. Pero pag nagka-7 flows ka na, mahirap ka ng pahirapin. Kasi 7 flows of income na nakukuha mo eh. Learn from the Bible. Natutunan ko sa Bible na ang tamang buhay ay may 7 flows of income. Hindi 1. So mali yung tinuturo ng teacher natin na mag-aral ka mabuti para magkatrabaho ka. Walang yumayaman sa trabaho. You need another flow so that you can be well enough. Okay? Sino niniwala kaya mo ng 7 flows of income? Ilang kaya ang flows of income ni Manny Villar? Baka hindi lang 7 yon. Ilang kaya ang flow of income ni Henry C? Si Elon Musk, ilang kaya flow of income nun? Grabe, sa kanya to, sa kanya to, sa kanya to. Ang dami niyang flows. Kaya sila, yung mga tao na yun sinasabi ko, mahirap na yung pahirapin. Di ba? Pero tayo mga Pilipino sa third world country, laging ganito, ang hirap payamanin. Yung kakasweldo pa lang, ubos na kaagad, di ba? Ang hirap, paano ko yayaman doon? Yung kakasweldo mo pa lang, ubos na kaagad. Bayad dito, bayad dito, bayad dito. Sa ngingitian ka ng misis mo, uy, pariban ko naman. Ako pa tayo, ubos lalo, di ba? So, yung pa-manicure, pedicure ko pa, di ba? Tama yung papakulay pa ng buhok ko. Di ba? Doon sa misis mo pa lang, to maintain the beauty is not easy. Di ba? Kaya, kung kayo, kung mag-aasawa, at ang pinili nyo maganda, mag-ingat kayo. High maintenance sa magaganda. Di ba? Tama. Kung ako sa'yo, pangit na lang ang pakasalan mo. Kasi walang maintenance. Hindi, biro lang po. Pag sa dulos, wala kang makikitang pangit dito. Amen. Lahat ng babae, bumawi, amen. Mga high maintenance yung mga yan, di ba? So, kinakailangan, sino rito niniwala, papunta ka doon sa season na dadalin mo ang buhay mo sa level na 7 flows of income. Di ba? Tama po ba? Kinakailangan makapag-develop kayo habang dumadaan kayo noon sa season. Kasi, ang dulo ng season, winter. Ibig sabihin ng winter, lahat stop. Kaya mo mabuhay doon sa lahat stop? Yung iba, nung nagkaroon pandemic, halos mamatay lahat. Bakit? No work, no pay eh. So dahil no work, then no pay, edi no budget. Hala, nagkautang-utang na yun. Kaya doon nagsimula ang tinatawag na daang kapangyarihan ng ayuda. Nakapila ka palagi doon sa ayuda. Kasi wala kang ipon, wala kang flow. So babagsak ka doon, di ba? So ngayong eleksyon, lahat maligaya. Yung mga mahirap, ayuda. No? Hindi nila alam, pinaglalaruan lang sila. Kaya alisin nyo sa isip nyo, ang trabaho ay okay. No, hindi okay ang trabaho. Siguro ako lang nagsasabi sa inyo yan, hindi okay ang trabaho. Ang trabaho sa simula lang, pwede. Pero wag habang buhay, di ka talaga mabubuhay. Yan ang hanap buhay na hindi ka mabubuhay. So kinakailangan, magtrabaho ka, galingan mo, mag-ipon ka so that makapag-transition ka from employee to employer. Okay? From a job hunter,
and now entrepreneur or businessman. Mga Pilipino, hindi kasi tayo nasanay. Mga talo-talo tayo ng incheck. Yung mga Chinese, bata pa lang, kinukondisyon. Kayo ang magmamanage ng business, ikaw ang magpapatakbo. Lahat ng classmate mo, kunin mong empleyado. Pero parehong graduate, magka-classmate yun. So yung Chinese ang boss, yung mga Pilipino, sila yung achoy. Why? Kasi naka-precondition tayo, na bata pa lang tayo, inihahanda na tayo sa trabaho. Anak, galingan mo. Mga encouragement ng nanay, anak, galingan mo. Para may makuha kang magandang trabaho. Trabaho lagi. Kasi nga, I want you to read this. Job is the modern slavery. Your job is the modern slavery. Kaya ako, kinakantsawan ko yung mga taga-Dulos eh. Hanggang kailangan magtatrabaho, dapat mag-start na kayo ng sarili nyong negosyo. Kaya doon sa mga leaders dito sa Dulos, lahat yan, tinulak ko magnegosyo. Ngayon, maganda buhay. Bakit? Walang yayaman sa slavery. If you're a slave, you will never get better. So kahit maliit na business, magsimula kayo. Yung cycle, bantayan nyo. Your season ay dapat bantayan po natin. Sino po niniwala? May inihahanda sa iyo ang Panginoon. Amen. The purpose within season ay dapat malaman natin. So, laging may purpose po ang ating mga season. Ano yung purpose ng preparation? Growth, pruning, and rest. Okay? Ito pong bagay na to mahalaga. There is always a purpose in every season. Halimbawa, yung binanggit ko kanina, ano yung una? Ano yung una? Spring. Oh, may purpose po yun. Pag spring, ang purpose yan para everybody can plant and they could start a fresh beginning. Yun po yun yung purpose. Bawat season, may purpose. Halimbawa, summer. Ano purpose ng summer? Growth. Magpalago ka na. Di ba? Ano purpose ng tinatawag nating autumn? Ang purpose niyan, pruning yan. Para lalo lumago. Ano purpose ng winter? Makapagpahinga at maghanda sa next preparation. So, lagi pong every seasons are temporary. Hindi permanent yan. Kaya, pwede ko sabihin, kung may problema kayo sa season mo ngayon, it's because it's your season. May season tayo, may problema tayo. Hindi yung permanent, temporal. Kasi matatapos din ang season. Pakinggan nyo to. Bakit ang langgam, isang maliit na insect, pero ang galing? In fact, hinangaan ni Solomon. Solomon is the most wisest man during his time. And he said, go to the ant and learn from them. Kasi po yung ant, marunong magbasa ng season. Halimbawa, kapag summer, maghahakot ng pagkain, dadalhin doon sa kuweba nila. During summer. So you ask the question, why are these ants getting, harboring these things? Lagi nilang naghahakot ng pagkain. Because you know why? Their mind is connected to the coming season. Magkakaroon ng winter. Sa winter, wala ng harvest. Sa winter, wala ng pagkain. So I will prepare now for the sake of the winter. Ang galing nun langgam. So makita mo sila nang ihila ng pagkain yung gumagapang nakikita mo, dadalhin sa lugar sa imbakan ng kanilang pagkain. Now, while they are in summer, they think about winter. Nakakunik, hindi lang puro pasarap sa harvest, but their harvest was utilized, was being prepared for the coming winter. Ganun kay katalino yung ano. Now, dumating na ngayon ang winter. Pagdating po nila sa winter, kumakain sila nung sinave nila. And doon, nagkakape sila, kumakain na lang sila. But now, dahil winter, long ang winter, 3 to 4 months yan eh. Hindi sila makakalabas. Wala silang makukuha ang pagkain. Unti-unti nang mauubos to. Kasi, hindi siya unending. It will end one day. Nung malapit ng paubos, ang may naman nila iniisip, summer, harvest time. So, kini-encourage nila mga tao, konti na lang pagkain natin. Paano na tayo? Kaya magalang, malapit na eh. So, while they were suffering from probably scarcity of food, while we are here in winter, our mind must be on the summer for the great harvest. So, pupunta naman ang isip nila, andito sila, pero inisip nila summer. Pagdating nila sa summer, isipin naman nila winter. Nakita ko, sabi ni Lord, learn from the ants. You can learn from that because ant is a reader of season.
And because they know how to read the season, they can adjust to whatever is happening. Yun ang dapat makuha natin lahat. Kaya natin mag-adjust base dun sa paparating na season ng life natin. Halimbawa, estudyante ka, handa ka ba sa trabaho season? Now, nagtrabaho season ka, handa ka ba sa married life season? Okay, number one effect niyan, yung finances mo. Handa ka bang mag-develop ng more flows of income? Pinaghahandaan mo lahat yun kasi pag hindi ka naghanda, may stuck ka doon. Para kang yung plakang sinasabi ko. Hindi ko kayang, puro ka hindi ko kayang, hindi ko kayang, hindi ko kayang. Paulit-ulit kasi na-stuck ka doon because you fail to prepare to the next summer or to the next season that is coming upon your life. So yung mga estudyante, pagandahan yung inyong pagtatrabaho. No? Ang pagtatrabaho, pagandaan nyo mag-ipon para magnegosyo. Pag meron ka ng trabaho, negosyo, saka ka lang mag-asawa. At least kayo mag-asawa, magtutulungan kayo para makaipon kayo to start a new business. Sino rito nakikita nyo, sarili nyo one day magiging businessman? Hindi trabahador. Stop expecting yourself na magiging trabahador lang ako. Wala. Sa trabaho, may trabaho ka, aalukin ka ng bahay. 30 years to pay. Grabe. 30 years, malapit ka nang mamatay, nagbabayad ka pa rin. Di ba? Naintindihan. Tapos pag namatay ka, iiwan mo lang. Dapat ganito, mag-pray kayo, Lord, hindi ko napabuti ito ng 30 years. Dapat makagawa ko ng paraan, ang bahay ko mabili ko in 3 years. Kasi pwede naman talaga mangyari. Kung may discartability ka. Sino sa inyo marunong ng discartability? Tagalog, English yan, What is discartability? Ibig sabihin nun, ability to discarte. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya tawag ko doon, discartability. Yung iba kasi mga lalaki, walang diskarte. Kaya ang tagal nang namumuhay, wala pa rin bahay, wala pa rin kotse, kasi nga, nasa diskarte yun. Binabantayan mo yung season mo. Pag ginawa mo yung season mo ng tama, mabibigla ka, may hina-harvest ka. Sino naniwala kaya natin mag-harvest? Amen? Lalo ngayon, uso yung husband and wife na nagtatrabaho kasi nagtutulungan dahil sa ekonomiyang hindi maganda No? So napakaganda ng atmosphere. Yung babae nagtutulong, yung husband nagtatrabaho. Pag nagtulong yan, nag-join force yan, ibang level yan. Meron kasi nagtatrabaho, 15,000 yung babae, 15,000 yung lalaki. Sabihin natin tag 20, hindi pa rin talaga kakayanin. No? Dapat yung 40 to 50, pang lalaki lang yon. O kaya pang babae. Tapos yung lalaki kumikita 70 to 6 digit. Yun, medyo may labang kayo nun. Kaya kung gusto yung mga members dito sa Dulos, puntahan nyo yung level na 6 digit. Say that word, 6 digit. Sino niwala kaya ang 6 digit? 6 digit, yun ang pinaka-base mo. Kasi po, yung 6 digit, unti-unti ka na makakabili ng pangarap. Paano kung 6 digit mo na 100? Paano kung 6 digit mo nasa 300 a month? 500,000 a month? Ibig sabihin nun, makakabili ka talaga ng pangarap. Ang salary na galing sa trabaho ay hindi nakakabili ng pangarap. Nakakainis sa pangarap. Sa totoo lang. So, since the beginning, I never work as an employee. I decided to earn by doing my own business. Pag sinabi kong business, wag yung isiping big time. Nagbebenta po ako ng computer, nagbebenta po. Lahat ng pwede kong ibenta. Kamunti ko nang maibenta ang luneta. Kaya lang nalaman, di pala ako may-ari nun, di ba? Yung Port Santiago, binenta ko na rin. Ang ibig sabihin, joke lang po, pero sa totoo lang, I learned how to sell many things. Hanggang nag-stick ako, nagbebenta ng kotse, nagbebenta ng van, nagbebenta ng Japanese cars, hanggang one day nagbebenta na ako ng mga European cars, until one day nagbebenta na ako ng mga sports car, and then nakita ko saan mas malaking kita, yun ang mga minamaster ko. Diba? So, because I faced the challenge during my dry season, what we need to do is just to recognize our dry season. Okay? Minsan po yung dry season natin, walang-wala, puro walang-wala. But you need to unstuck yourself in that situation. Kaya nga po, so ano nangyayari? Bawa, nagdadaan ka sa season, lahat yan temporary lang. Temporary lang lahat. Walang permanent. Kaya nga sabi ng Bible,
ang Diyos, yung unseen, siya lang ang permanent, eternal, hindi na mawawala. Amen. Kailangan natin ngayon magkaroon tayo ng resiliency in our faith. That we should never give up during our hardship. Because God always work through unseen eternal purposes. Lagi tayo magtatrust sa ating Panginoon sa kanyang unchanging character and unchanging promises. Amen. This is the time. Alam nyo, ngayon, tingnan nyo to ha. Merong dito nakakaranas ng cycles of defeat. Pag sinasabi ko pong cycle of defeat, marami kayong experience na nararamdaman mo, hindi tama, pangit yung nagaganap sa buhay mo. At ang problema mo, hindi ka makaalis sa problema na yon. Are you listening? Cycle of defeat. Now, ano pinagkaiba ng cycle of defeat tsaka ng seasons of change? Usually po, ang seasons ay pwedeng maging predictable. Predictable. Ang season is bawa, pag alam ko ng November at alam ng misis ko, papunta ako ng Amerika, December o January, yung luggage ko iba laman, puro jacket, puro long sleeve, puro t-shirt na long sleeve, tapos makakapal. Kasi seasons are predictable. Okay? Seasons are predictable. It was divinely orchestrated. Okay? It was divinely orchestrated. So I have to learn how to align with that. Okay? Samantalang ang cycles naman, ito naman po ay repetitive, paulit-ulit. And it is open destructive pattern driven by your behavior or your conditions. No? So, malalaman mo, ba't ganito nangyayari sa akin? Baka season lang. O ganito, may nangyayari sa akin, baka cycle mo na yan. Ano yung cycle? Paulit-ulit. Repetitive. Kaya lang, yung cycle, very destructive. Eh, hindi katulad sa season, mainit kasi it's outside condition lang. Mawawala din kasi magdadating yung taglamig. Pero yung cycle, alam nyo ba, pwede ka sa cycle na hindi ka umaalis doon ng isang taon, buong taon na indong ka. Kasi you don't know how to handle your cycle. So I would suggest, how do you destroy the cycles of defeat in your life? So nakikita ko ay ganito. Kung kayo nakikinig sa akin, alam mo may cycle of defeat ka. Yung bang, ito true story. Isang bading, no? Humingi sa akin ng tulong, Kuya Oriel, tulungan mo naman ako. Ayoko nang maging bading, gusto ko na magbago ng buhay. O sabi ko, o sige, kung ayaw mo nang maging bading, maganda yan. Pinag-pray ko siya, binigyan ko siya ng guidance. After few months, kamusta na? Maganda na pagbabago, no? Ang problema na lang niya, yung salita niya, yung bang, alam niya na, yung medyo malambing yung salita niya. Opo, yung gano'n, di ba? Sabi mo, opo, yan, ganyan. Di ba? Tapos sabi niya sa akin, kilala niyo ba si Tonet Macho? Kung kilala niyo si Tonet Macho, yan yung kasama sa school bukol. Hindi ko na inabi school bukol nung araw eh. Si Tonet Macho, siya yung bading doon na mataba. Nung na-born again yun, naging Christian yun, nagpupunta siya sa church nung araw sa Victory. Eh magkakaibigan kami ng mga pastor sa Victory. Si Tonet Macho, kasama namin kumakain once in a while yan. Tapos, sabi namin sa kanya, Tonet, mabuti, nag-ano ka, ayaw mo nang maging bakla, gusto mo na ngayon na maging talagang tunay na lalaki. Ay, opo. Kaya lang yung boses niya talagang ganun pa rin. No? Pero kami, naintindihan naman namin kasi magbabago din yun, di ba? Tapos, sabi niya, tulungan nyo na lang po ako pag-pray. Sabi namin, sabi ni Luther, yung kaibigan kong pastor, yung pastor niya, Tonet, dapat, pag meron kang galaw na pambading, pwede bang tapiking kita? Huy, gaganunin ka lang. Para, ay, nga pala, di ba? Halimbawa, ay naku, ang hirap labig-lab, ang init-init naman. Tatapikin bigla, huy, ang init naman dito. Biglang nagbabago. Ganon. Yung talagang literal, ganon ha. So minsan nagkakape kami. Pakape tayo, kape kami. Ito kami sa office. Kasama siya, nagkakape. Lahat kami nagkakape. Lahat kami. Ba, nagkape, nakaganon.
tinapik ni Luther. Pagtapik ni Luther, yung kape sumabog sa mukha niya. Nabigla talaga siya. Sabi ko, hala, pastor, ba't mo ginanon? Hindi, may permission ako dyan. Pagkatapik na gano'n, di ba? Sabi niya, Doko, maraming salamat. Maraming salamat. Di siya nagagalit. Alam niyo, to cut the story short, puntahan niyo ngayon si Tonet Macho. Tuwid na salita niya ngayon. Ha? Nabago talaga siya. Yung cycle of defeat niya, nabago. Alam niyo kung bakit? Tinatanong kasi, ano dahilan? Ba't ka nagkaganyan? May tanong ko sa inyo. Kung kayo ay may cycle ng kahirapan, ano dahilan? Halimbawa, ang cycle ng life ko, laking I lack finances. Siguro ito sa bawat 10 siya ang problema niyan. Dito ngayon. Sa bawat 10 tao dito, siya may problema niyan. Nasa third world country tayo eh. Di ba? Sino sa inyo na may problema sa finances? Wala nang lang mag-aamin. Ayan, yung paghintahimik mo confirm. Well, sa totoo lang, financial problem is the number 1 difficult problem. Pero, pwede nyo bang itanong why? Ano kaya ang root cause nito? Bakit yung cycle are repeatedly asking question, why? Kailan kayo nagtanong ng bakit mahirap si Lolo? Bakit mahirap si Lola? Bakit mahirap si tatay? Bakit mahirap si nanay? Baka madamay ako. Pwede nyo bang itanong? Alam nyo, the only way to escape from that problem of cycle of defeat is this, to ask question, why? Sinagot naman, kasi magastos ako eh. Oh, tanungin mo ulit, ba't ka magastos? Pasikat po kasi ako eh. O bakit ka pasikat? Kailangan ko po ng external validation. Bakit? Kasi may insecurity po ako. Bakit ka may insecurity? Ewan ko nga, ba't ako nagkakaganito? You know, it's so important to find out the root why you are suffering from cycle of defeat. Are you listening? Another bakla, nung time na to, lumapit sa amin. Ganon din ang problem. So, tinanong ko sa kanya, you've been doing this for how long? 6 years, Pastor. 6 years na po akong bakla. Okay? Anong root cause? Ba't ka naging bakla? Una, sabi niya, tingin ko po, kasi po, nirape po ako ng uncle kong bakla. Nirape ka ng uncle mong bakla? Opo. Kaya naging bakla rin po ako. So I was wondering, pag nire-rape ba ng bakla, magiging bakla din? Pero yun ang understanding niya. Sabi niya, bakit ka naman nagpa-rape? Sana lumabang ka. Hindi po ako lumaban eh. Ba't ka nga hindi lumaban? Nung una po, nagustuhan ko rin. Ba't mo nagustuhan? Paano mo nalaman mo nagustuhan yan? Sabi niya sa akin, nanonood po kasi ako ng pornography. So, ang root cause, pornography, ni-rape ka ng uncle mo, yun ang root cause mo. Sabi niya, opo. Asan yung uncle mo ngayon? Ay, matagal na pong patay. O, saan? Hindi na bubuhayin yon. So, nagpo-porn ka pa rin ba? Opo, yun ang root cause. Kaya ka hindi makaalis kasi yung root cause mo, nagpo-pornography ka. Yung cycle of your defeat, pabalik ng pabalik sa'yo kasi hindi ka umaalis sa porno. Listen to this. Did you know that most of us, kaya tayo na-stuck sa situation, kasi meron tayong pilit na pinagpipilitang kasalanan na tuloy-tuloy natin ginawa. I have the same problem during the time. Bago ako naging born again, I take drugs eh. Yosi, alak, drugs, lahat ng kalokohan nasa katawan ko. So meron akong cycle nung time na yun. Okay? Pero nung nakakilala ko kay Lord, I try to cut that cycle. Okay? I begin to ask question, paano ako naging drug addict? Kakapunta mo Oriel sa lugar na yon. Paano ako naging addict? Kasi nandun lahat ng mga addict. So cycle of defeat ko because I am in the place, wrong place, plus I meet the wrong people. So I make a decision. Starting today, I will not ever go to the wrong place and I will never meet again the wrong people. You know what I did? Pumunta ako sa mga fellowship ng Kristiyano. This is now my new place. Pangalawa, these are now my new friends.
Hindi na ako pumupunta doon sa wrong people, wrong place. Nagpunta na ako sa right place at right people. Alam niyo nangyari? Nawala yung cycle of defeat. Simula noon, hindi na ako bumalik sa drugs. Hindi na ako bumalik sa yosi. Hindi na ako bumalik sa... Tinulungan ako ng Diyos na ma-identify ko kung ano ang dahilan bakit ako nagkakaganon. I have to identify the root cause. Kaya pala ako gumagawa nun kasi doon lang talaga ako natuto. Hindi ako tinuruan ng nanay ko mag-yosi, uminom, tsaka mag-drugs. Eh, sino nagturo sa akin? It's my friends. It's that place. It's that place. So I make a decision. This is the root reason bakit ako nagtitake ng drugs, bakit ako napapasama. So I make a decision. I will step out of the place. Na-recognize ko yung nagtitrigger sa akin bakit ako nagda-drugs. That place. Na-recognize ko yung nagtitrigger sa akin may tropa, may place, kaya ako napunta sa drugs is because of this. May triggering point lagi. Parang yung badig. Triggering point niya is porno. So, find the root cause, yung mga triggering point natin, okay? Tapos, mag-replace tayo ng habits. Say that word, habits. Okay? Yung habits po natin, dapat yung mga negative habits, substitute your negative habits with constructive actions. Ano yung negative habits ko? Pagkagising sa umaga, pupunta sa place na yon. Bago matulog na doon sa place. So habit ko na yon. You know what I did? I violate that. Sabi ko, I will never go there again. So pagkagising ko sa umaga, iniisip ko na agad yung fellowship namin sa FEU. Papasok ko na maaga, imbis na sa barkada, doon ako sa eskwelahan. And then I imimit ko yung mga Christian doon, ka-fellowship ko. Yung iba kong kaprat nung araw, tsaka ka-LFS ko, iyayaya ko kasi para magkaroon kami ng bagong community. And I succeed on that. Nawala yung habit ko na pumupunta pa doon sa Quiapo. Pumupunta na ako doon sa new people, new places. Guess what happened? Na-change po yung habit ko. Na-change, na-break po yung cycle ko. Ito yung pinakamahalaga. Kailangan nyo ng seek divine guidance if you want to break the cycles. Itong seek divine guidance, you need to rely on the Holy Spirit for guidance and deliverance. If cycles are spiritually influenced. Dito ko naintindihan to. Alam niyo po ba yung mga 12 years old na bata, nagkakaroon na sila ng menstruation. They will begin to bleed monthly, regularly. Nobody can stop that. So, lahat ng babae at the age of 12, magkakaroon ng menstruation yan. Tapos, 13, tuloy-tuloy yan. 14, nagbibleed yan monthly. So, tawag nila dyan, regular period. Tama ba ako, mga babae? So, lahat ng babae may regular period. Tumitigil lang ang pag-flow ng blood niya one day pag siya'y nag-asawa. Bakit? Tingnan niyo to, ha? Yung babae pala, meron silang tinatawag seed bed o lalagyan ng punla. Pag siya nag-asawa, malalagyan siya ng seed. Pag nalagyan ng seed, automatic, the seed will stop the blood flow. Are you listening to that? So, one day, itong babaeng nag-asawa, after 3 months, nagtataka siya, hindi siya nireregla. So nagpunta siya sa doktor, tanong sa kanya, may asawa ka? Meron po. Tuwing anong month ang period mo? At tuwing anong date? First week of the month po. Ngayon po, pang 3rd to 4th week na, wala pa rin po akong monthly period. Ay, nako, may asawa ka, baka nabuntis ka. So chinek siya, and they find out after checking, buntis nga siya. Because it stopped the blood. Alam niyo po ba, yung principle na yon, yung babae, siya yung tinatawag na nagdadala nung seed ng lalaki. Pag pumasok na yung seed, yung cycle ng blood titigil. Now, I want you to see the picture. May seed, okay? May cycle. Menstrual cycles only stop when the seed comes in. That's a principle. May pinapakita sa atin dyan ng Diyos. Supernaturally, kapag kayo nagsacycle,
you're bleeding, you are painful, it was so painful, pero pag yan pinasukan na ng seed, magtataka kayo, suddenly, yung bleeding will stop. The cycle is no longer there. For the next 9 months, walang cycle until lumabas yung baby. So what's the point? The point is this. There is something that is needed to stop the cycle. Okay? Are you listening? Alam niyo po ba, ang seed na tinatawag sa Bible, sa book of Genesis, the woman will produce the seed. And that seed is Jesus Christ. Jesus, that seed, will come in the form of word. John 1:1. Basahin niyo itong seed na to, ha? Tignan niyo. John 1:1, it says something like this. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam niyo ba, ang Word symbolize seed. Seed symbolize the Word. So, in the beginning was the Word, it was the seed, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang ibinigay kay Virgin Mary, wala siyang asawa, pero binigay sa kanya yung seed. You got it? Nung nagka-seed, nagkatawan tao yung seed na yon. Kaya pagdating sa verse 14, ng John chapter 1, the Word became what? The Word became what? Flesh. And made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Parang ganito. Kung magkakaroon lang yung nagsacycle, maka-receive lang siya ng word, it will become flesh. What is the meaning of that? The Word of God, or the revelation, or, look at this, idea. The word truth means original informations. Tingnan nyo to. Ba't ako nawala sa drug addiction? Because one day, the Word of God sank in my heart. I was in the cycle of drug addiction. But when the seed comes in, it stopped the cycle. When Jesus Christ came into my life, it stopped the cycle. Because the blood of Jesus will take away the sins of the world. Kaya po, nawala lahat ng cycle of defeat sa life ko, simula nung nakakilala ko sa Diyos, because I believe on Jesus. Ngayon, nagka-idea ako. Yung word kasi, symbol yan, yung Word of God. Ang Word of God, pwedeng dalhin sa'yo ng revelation, at pag nag-revelation sa'yo, tinanggap mo yung word, yung puso mo naging seedbed, something will change. Something will stop. Kaya huwag kayong magtataka, bakit itong tao na to, na born again lang, na bago buhay? Because it stopped the cycle when you receive a revelations. Alam niyo, revelation ko nung araw? First time ko maunawaan, hindi pala religion, relationship pala kailangan ko. It's a revelation to me. One day I realized, ba't ako ganun? Nagre-religion naman ako, ba't ako naging addict? Sabi ng Panginoon sa akin, because you enter a religion, not in a relationship. So sabi ko, so I need relationship. Yeah, you need relationship. So I give my life to Jesus. Everything I have, I give it to Jesus. In exchange, pinatawad niya ako sa kasalanan. And then binigyan niya ako ng bagong buhay. What a life. Second, I learned that the Bible is not useful and it is useless if you don't receive it as the final source of original informations. So I begin to read my Bible. Kasi may relationship na ako kay Lord. And now, this time, I believe on the Bible. Third, ito yung pinakamabigat na revelation. Akala ko yung kasalanan, masaya. Oh. Ako, presidente po ng Tau Gamma Pi Fraternity. Ako, presidente ng LFS, drug addict ako. Siga ako. Taga-kaya po kami. I realized, yung gusto kong ganun, hindi naman nagbigay sa akin ng joy. Guess what happened? God interrupted my ideas when God gave me the revelation of the Word. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi ko, yung akala kong kasalanan, masaya, drugs, away, gulo, hindi pala maganda. Mas maganda pala pag sumusunod sa Diyos. It comes to me by revelation. So I think usually, akala ko noon ng kasalanan ay masaya.
But now I realize, because of sin, death will come upon you. For the wages of sin is death. Nabigla ako. Sabi ko, Lord, ininterrupt ni Lord yung understanding ko sa sin. Dati ang sin masaya. Ngayon, delikado ka dyan. The wages of your sin is death. Tatlo na yun. Nabago isip ko sa relasyon sa Diyos, hindi na religion. Nabago tingin ko sa Bible, hindi na siya religious book, naging sulat na sa akin ng Panginoon. At pangatlo, nabago pananaw ko sa kasalanan, naging death blow na para sa akin. Parang ayoko nang gumawa nun. So immediately I decided to throw away everything that identifies with sin. Hindi na ako nag-drugs, hindi na ako nag-fraternity, hindi na ako nag-rebelde sa bayan. I quit. I just want to follow the Lord. Ang pinakaulay, pang-apat, I used to serve the devil during that time. I changed my mind. Sabi ko, Lord, today, I want to serve my King, my Lord. Kaya tumanggap ako kay Kristo. At ngayon, naglingkod ako sa Panginoon. Do you know that at the age of 21, I dream about becoming a servant of the Lord? At the age of 25, I became a pastor. I got married at the age of 27. Si Ate Jerjo, napakasalang ko. And I begin to serve the Lord. I have a relationship with God. I know the Bible. I no longer live in sin. I changed my life. And now I begin to make a decision that I will serve the Lord. You know what kind of serving? I will preach the gospel. And I will change the world. I find myself today, 2025, I've been preaching the gospel to 36 countries. I've been visiting different campus to bring the gospel. I've been training pastors. Sabi ko, Lord, ito yung na-miss ko. Kung hindi ko nakilala si Lord, wala lahat ito. Wala lahat ito. Yun pala, nawala na ako sa cycle of defeat. Wala na ako sa cycle of defeat. Why? Because I'm back. Ando na ulit ako, lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Tonight, I want you to break the cycle of defeat. I want you to understand how to break the cycle of defeat. Listen to this. I can still remember when Moses, commanded by God, I want you to go to Egypt because I want to deliver Israel out of Egypt. So nagkaroon sila ng deliverance. Lahat ng Israelites, ng Jew, lumabas sila sa Egypt. They used to be enslaved by the Egyptian for the last 400 years because they don't know God. But on that day, God sent a deliverer named Moses, and they were delivered by God. While they were out of Egypt now, God need to work in their life and discover something. Alam niyo na-discover ni Lord? Ito palang mga taong ito, nasa cycle of defeat sila doon. Nilabas sila sa cycle of defeat. Nasa wilderness na sila. Patungo sa promised land. But while they were walking the wilderness, God discovered that Egypt is still in their heart. They always wanted to go back to Egypt because they get out from the Egypt, but Egypt never come out of them. So how do you bring out Egypt from your heart? Alam niyo ba, pwede kayong naging Christian na but still you are in the cycle of defeat. Na-deliver kayo, sabi nga, the blood of Jesus deliver you from the power of sin. The blood of Jesus deliver you from every curse. But now, God need to disciple you. Because discipleship will take away Egypt from you. From inside of you. The blood destroy curses, but discipleship give you a new course. Not curse, but a new course in your life. May bago na tayong ginagawa. Alam nyo, sa araw to bago ako mag-pray, I pray na lahat po tayong narito ngayon, makaranas po ng total deliverance so that we could get out from that cycle of defeat. And when we are out of the cycle of defeat, be sure that all the things is not inside of you. Dapat mailabas na yon.
Sabi nga you take away the curse, Lord, but I will join the new course of my life. Curse and course is different. A new course, a new life is what happened to your life. Meron ba ditong aamen na kaya mong sabihin, I need to be delivered from the cycle of defeat? Ang ganda ho niyan. Once you fully understand that I really need a deliverance from this cycle of defeat, something will happen to you. Pwede bang lahat po tayo ngayon ay tumayo po tayo lahat? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Bago po ako magwakas, gusto ko pong i-share yung salitang Deuteronomy verse 3. Deuteronomy chapter 2, verse 3. Basahin po natin sandali po yan. Okay, ready na po ba tayo? Ayan. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. You have made your way around this hill country long enough. Now turn north. Ibig sabihin, umikot-ikot na lang sila. Umikot-ikot na lang. Hindi nila napupuntahan yung gustong puntahan. Imagine, ito yung mga tao na deliver na, niligtas na ni Lord to, pero, andun pa rin sila. Sabi ni Lord, you go to the north. You know what is north? Because north is symbol doon. Pag tingnan mo yung yung north, south, west, east, di ba? Now, turn north. God's directions. You turn to God's directions. You have made your way around this hill country long enough. Sa ibang version na, you've been circling around long enough. Sa Tagalog po, matagal ka ng paikot-ikot. Bakit ayaw mong humingi ng direction sa Diyos? Amen? Today, let us admit if we are circling around na lang. Aktibo kang namalakad, pero doon ka pa rin napupunta. Nagsisimba ka pa rin, pero andun ka pa rin. Sumasama ka pa kung saan sa gawain nila, pero andyan ka pa rin. Because you are just circling enough. Sabi ng Lord, today, I want you to find your north. Now turn north. Ibig sabihin, be guided by the Lord. Humingi ka ng tulong sa north, sa taas, sa Panginoon. Mawawasak lahat ng cycle of defeat sa buhay mo. Amen? If you would admit right now, I'm here, your pastor, to pray for you. I'm willing to pray for you. I don't want you to be a victim of this cycle of defeat. I'm here to pray for you. Okay? Ito gawin natin. Lahat po nakakaranas ngayon ng hindi nyo maunawa ang cycle of defeat. Just come here and I will pray for you. Okay? At the count of 3, if you are humble enough and if you are willing, Pastor Riel, please pray for me. I'm in the cycle of defeat and I want to be delivered because the Holy Spirit is here today and willing to help you. Are you ready? Amen? Just come forward. Because I'm willing to pray for you. Kung meron kayong mga cycle of defeat, just come forward. Sige po, wag ko kayo mahiya. Come forward. If anybody want to come, please. Sige po, ipagpe-pray ko po kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, punta lang po tayo sa harapan. Hallelujah. Sige po, please move forward po. Hallelujah. Hallelujah.
Tingin po kayo lahat sa akin, mga kapatid. While I was praying, the Lord reminded me na kapag ako ay nasa cycle, hindi ko na kinakailangan ng another sin para wasakin ang buhay ko. God will never introduce a new sin. You know why? You're already on the cycle. No need to add more. Because the cycle itself can destroy your life. Ito po yung revelation na binigay sa akin. Anyway, nakatrap ka na eh. Nakalusot ka na ron eh. Nasa loob ka na ng cycle na yun eh. Your old sin is there. You don't need to add another sin, sabi ni Satanas. Hindi ko kailan. Doon pa lang, kuha na kita. And that's why we need deliverance. We need God to deliver us. Because this is the perfect time. Hindi to by accident why you're here. This is God's plan for your life. Hindi nyo ba napansin? Siguro kung pumunta kayo, si kapatid, VIP, first time lang, no? Ha? Ano pangalan mo, bro? Si RJ, first time niya lang, si RJ, no? Siguro, hindi in-expect ni RJ na ganito madidinig niya. No? Because, ngayon, nag-altar call pa. Di ba, nung sinabing sino gusto ma-deliver? Because, I want to tell you this, no? God never forgets you. God will never, ever forget you. He will always find a way to deliver you. He doesn't want you to stay stuck in that situation. Ayaw niya. So God probably, divinely, the Lord invited you to be here. And it is not by no accident kaya ka napunta rito. Meron magandang plano. Just like what I say, akala ko religion ang kailangan ko. No, God remind me, you need me. Relationship. I don't respect that much ang Bible. But today, I highly respect and highly recommend. Read the book. Ang ganda ng ginawa sa buhay ko. Nung araw, pinaglalaroan ako sa lanan. Then I find out it's a poisonous game. Kamamatay ko pala yun. Now, I know what to do with sin. It's not my friend, it's my enemy. Are you listening? Ang isang pinakamalaking blessing sa akin ay nagkaroon ko ng family ng Dulos for Christ. I start to pastor a church and they become my family. Wala na yung barkada ko dati. Still, they are my friends. And the only reason I go there is to share the Word of God. Some of them come to know the Lord Jesus Christ. Some of them never believe. But some of them come to know the Lord Jesus Christ. At hanggang ngayon, yun po sinasabi ko. Ako po yung living testimony na inalis sa cycle of defeat. Ako po yung tao na yun. Kung kasalanan at kasalanan lang, sabi nga ni Paul, I'm the chief. Bishop Oriel is the chief. But God showed me His mercy. He showed me His grace. And now I'm here, free. And it can happen to you. If you just give your life to Jesus. If you begin to value, Lord, I want relationship. Lord, my sin is not a good thing for my life. I want to surrender. And God, I believe on your word. I believe on the Bible. That's how it started, mga kapatid. If you want to destroy the cycle of defeat, get in touch with God. Get connected with God. I believe by surrendering yourself, He will. No need to stay stuck on that cycle of defeat. Today, the blood of Jesus will break that cycle of defeat. I want you to bow your head right now. Hallelujah. Lord, I believe that this is the time for us, Lord, to consider this truth. Lord, indeed, hindi maganda nangyayari sa cycle of defeat na nangyayari sa buhay namin. It's happening from our grandparents and parents, Lord. And now it's happening to us. But today, God, I declare that deliverance will happen in the name of Jesus. Deliverance will happen. Today, I apply the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus, the blood that was shed on the cross of Calvary. In the name of Jesus, today I pronounce deliverance. I pronounce deliverance from your life. You are unstuck right now because of the blood of Jesus. Lord, I pray
that a new relationship will rise up from this day on, Lord. Today we believe on your word, Lord. Lord, indeed, the seed will stop the flow of defeat, Lord. The seed, Lord, the word, the revelation will stop the flow of this blood, Lord. In the name of Jesus. Every curses will stop, Lord, because of the blood of Jesus. Panginoon, salamat sa araw na ito. Magkakaroon ng new flow of victory sa mga taong narito ngayon. Lord, I pronounce and I declare, victory is transforming our situation, Lord. No longer a cycle of defeat, Lord, but a new flows of victory will happen upon our lives. So today, God, thank you for the seasons that we are going through. We pray that we will grow and mature until the greatest harvest can take place in our life. Hallelujah. Let's just worship the Lord right now, please. Let's just worship our God. Let's just worship Him.